Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tuloy po ang maisog rally sa Dumaguete. Gaganapin po to sa Dumaguete Freedom Park, no? Yan na po pinaka-latest. Ang dami po nangyari. May bawian ng permit, may paglilipat po ng venue. Tapos pati po yung lilipatang venue, pinasara. Mamaya po tatalakayin natin yan. Pag-usapan din po natin, nagtataka po tayo rito. Nanawagan po sila na matinang rally itong mga loyalista dito po sa GSIS, sa may Senate, no? Ay, 11 na ba? Pasensya na po kayo, no? Kung medyo napuyat kayo, bukas nyo na lang panoorin. Pasensya na, may mga special po kasi. Okay. Ang dami pong nanawagan sa mga loyalista para umattend doon sa Senate. Pero yung mga vlogger po na nanawagan at topic po yun bakit po ngayong nakita ninyo na hindi po karamihan, hindi po marami yung umattend, mukhang ini-ignore nyo na po sa inyong mga topic ngayon, ayaw nyo ng pag-usapan. Eto, naka-live na kasabay ko yung isa, oh. Ang pinag-uusapan yung maisog rally rin. Alam na alam mong baliktarin, no? Alam na alam mong for the views, eh. Alam nyo, hindi nyo man lang siguro naghanap yung yung mga naghanap po yung mga umattend doon sa rally na akala nila itatapik. Katulad po ba ng pagtatapik ng mga vlogger ni Duterte sa maisog? Akala nila ganun, no? Pero nakakasama po ng loob. Siguro yung mas maliliit na channel yan. Sila po topic. Pero ito pong mga malalaking channel ng mga loyalista, grabe. Parang, ay konti, wag natin, baka mapahiya tayo. Okay, pag-usapan din po natin ito pong no water cannon policy sa WPS. Ano pa ba? Marami po tayong gustong pag-usapan. Hindi ko po maalala iba. Teka lang titignan lang po natin para kailangan ko masabi para mapaalala nyo mamaya kung makakalimutan ko na. Okay. So yung hindi po nating natalakay kanina, pwede na rin po natin pag-usapan ngayon. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, parang may gusto kong pag-usapan na importante na hindi ko na bigyan ng hindi ko natantosan. Siguro mamaya maalala nyo rin, no, kung ano yung mga dapat pag-usapan. Na yun lang ba? Ng Pilipinas, yun school calendar sa dati, no, yung from June to March. Okay, yan po mga pag-usapan natin at kung meron pa po kayong gustong pag-usapan mamaya, babalikan na lang po natin yan. Yan po ang pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, nagre-reconnect. Ito po yung tunay na wala po akong makita na malaking bilang, no? Siguro, eto na yung sinasabi nila na pantapat sa maisog rally. Kasi panay ang kantsaw ng mga to sa maisog eh. Yung pong maisog rally, ito po yung mga rally na sunod-sunod na serye po to ng mga rally na pinamumunuan ng mga Duterte supporters, no, sa buong Pilipinas. Nung tayo po ay nagrarally, kantsaw po ng kantsaw yung mga yan. Yan ba yung 32 million? No? Ang kinakantsaw niya pa po nila sa atin, no? Yung, may nangyari ba sa rally nyo? Napabagsak nyo ba? Ayun, no? Okay. Ito pong mga to, tapos buong pagmamalaki nila, nananawagan po sila na lahat po ng mga
lumalakas na raw po yung panawagan na ICC, 'no? Papakita daw po nila 'yan na ang mga mamamayang Pilipino raw ay, nananawagan na ng gusto nilang papasukin yung ICC. Ayan po yung unang serye. Tapos susunod po, yung nananawagan po ng Sara resign. Sa isip-isip ko, sige mag-rally kayo na magkaalaman na kung gaano talaga kayo karami, 'no? Para maintindihan po ninyo kung totoo po na sa pakiramdam ninyo ay may suporta talaga yung pro-ICC na 'yan. Kasi pinapakita na po namin, nakailang serye na ang mga pro-Duterte groups ng Maisog Rally at super lalaki po. Yung sinasabi ko po na itong mga rally na 'to ay malalaking rally sa mga hindi political rally. 'Di ba? Okay. Ngayon po, kayo po yung sinasabi niyo nilalangaw yung mga Maisog Rally. Kung Maisog Rally ay nilalangaw ang termino niyo, ano po tawag niyo sa rally niyo kanina? Nagtatanong lang kami kasi ang tawag niyo sa Maisog nilalangaw, eh. Ano kaya tawag nila sa rally nila kanina? At bakit parang tila nahihiya po kayo? Bakit po tila nahihiya kayo na, ipagmalaki na may naganap na rally? Kasi wala nagta-topic sa mga vlogger niyo, eh. Yung isa po naka-live ngayon, Maisog Rally. Ang tina-topic niya ganito, etong pamagat 'to, Maisog organizer sa Dumaguete at Salarin kaya pala na-cancel ang permit. Nasa permit pa rin siya, eh. Samantalang pinag-uusapan tuloy na po ang rally. Okay, konting kantyaw lang po 'yan. Sana pag-igihan niyo po 'no, yung mga nananawagan po ng rally ninyo, sana makita niyo ron para naman magkaroon kayo ng lakas ng loob na sumama, 'di po ba? Sa mga loyalist, hindi ko po kayo kinakantyawan, 'no, yung mga loyalista. Suportahan niyo po yung mga meron pong mga vlogger dun, eh. Yun na lang po panoorin niyo kasi yun totoo yung mga yun. 'Pag sinabi nilang nanawagan sila magra-rally, naroon sila. Pero yung mga nanawagang mag-rally at wala ron, bakit niyo 'di ba? Yun lang naman yun, eh. Okay, punta na po tayo rito sa Maisog. Ang latest po dito, dineklara po ng, provincial government na yung Freedom Park kasi po kung wala pong permit, binawi po nila yung permit doon po sa original na pagdarausan. Ang katwiran po, hindi nila kayang pangalagaan si Pangulong Duterte. Tutuloy pa rin po kahit walang permit dahil ito po ay, karapatan po ng mamamayan yung to peaceably assemble, 'di ba? Yan po ay ginagarantihan, hindi po ng mga gobernador, hindi po ng mga mayor. Ito po ay ginagarantihan ng pinakamataas na batas sa Pilipinas. Yung pong Supreme Constitution, 'no? O saligang batas. Kaya nga po, halos karamihan po ng lugar sa Pilipinas meron pong tinatawag na Freedom Park. Dito po hindi na po kinakailangan ng permit para mag-rally. Katulad po yan ng Liwasang Bonifacio na pinag-rallyhan niyang KOJC. Ngayon, eto pong pangyayari na 'to, matapos kaya kanina roller coaster, 'no? Hindi pinayagan yung permit, so marami po nag-isip baka matulad diyan sa Bulacan. Pero natuto na po yung mga organizer, sa karanasan ng Bulacan, eh. Kung hindi po uubra dito sa private o kung hindi po uubra sa may permit, dun po sa may pagdadausan na walang permit, yung Freedom Park po, di okay na, 'no? Tuloy na.
Kasi may Freedom Park naman at yan ay garantisado. Ang ginawa po ng provincial government, eh, clinose po starting today. May 6 meron pong, nakapaskil diyan na yung pong, Freedom Park ay under maintenance. Sa dinami-dami po ng araw na ime-maintenance yung Freedom Park, ngayon pa po yung may nabalitaan sila magra-rally. Coincidence, imposible, 'di ba? Imposible naman pong coincidence. Tsaka isasara mo yung parke ng for maintenance, 'di po ba? Napaka-imposible. Meron naman pong araw 'yan na nililinis talaga yung mga parke. Okay. So sa madaling salita, ano yung sinasabi? So sa madaling salita, pinagpasyahan pa rin po kasi naroon na si Pangulong Duterte. Nakita ko na yung picture nila, oh. Naka-short pa nga si Harry Roque. Hindi ko po kilala yung iba. Akala ko nga sa biglang tingin si Laila de Lima, eh. Yung isa, eh. Kung nariyan na po si Pangulong Duterte, tuloy na po 'yan, 'no? Sabi rin po ng mga organizer, tuloy na po at mananawagan na po tayo, lahat po ng mga taga Dumaguete o kung malapit, 'yan po, in preparation of May 17, 2024 Centennial Celebration, temporary close Freedom Park. Ayan po, will be temporary close for maintenance and rehabilitation purposes from May 6 until further notice. Grabe 'no? Hindi halata na hindi na halata na ayaw niya ipagamit, eh, 'no? Okey, Duterte. Napagpasyahan po nila. Actually sa Bulacan si Pangulong Duterte din po nagpasya ro'n, eh. Kasi magulo na, eh. Meron ng mga kung ano-ano ng threat. Si Tatay Digong po nagsabi na tuloy na 'yan, 'no? Hindi po nila puwedeng isara yung Freedom Park dahil gagamitin po ng mga tao. Kaya nga Freedom Park 'yan, eh. So, nananawagan po tayo sa mga taga Dumaguete, 5:00 po ng hapon bukas, May 7. Tuloy po ang, Maisog Rally. Kami naman po ay dito tututok sa Senate, hati po kasi. Kunwari siyempre dito lang tayo sa Senate. Meron din pong magaganap na, PDEA Leaks, Part 2 ng, sana sana naman damayan niyo naman si Senator Bato. Masyado namang obvious na wala kayo dun, 'no? Mag-isa na naman si Senator Bato. Siguro yung una kung may kasabay na hearing, siguro naman ngayon hindi niyo na sinabayan ng hearing. Okay, so lahat po iniimbitahan po kayo. Pinagpapauna ko rin na wala po ako ro'n. Ang tanong nga natin dito sa mga nilangaw yung, itutuloy niyo pa po ba yung, rally ninyo sa Resign Sara movement? Para maipakita po ninyo sa mundo na sa buong Pilipinas na ang dami pong nananawagan ng Sara resign. Hindi ko po kayo tinatawanan kasi alam ko po mag-rally mahirap po, 'di ba? Kaya lang talagang gano'n, eh. Kayo na nga yung nasa gobyerno, magra-rally pa kayo para kalampagin yung gobyerno. 'Di ba kayo na nga yung supporter ng gobyerno? 'Di po ba ang dapat niyong gawin, suportahan yung gobyerno? 'Di po ba ang sinabi ng gobyerno hindi nila papapasukin ng ICC? Mahirap po kayong intindihin. Naturingan kayong Marcos loyalist pero ayaw niyo sundin yung pangulo na ang apelyido ay Marcos. Sino pala sinusunod ng Marcos loyalist? Hindi ko po maintindihan, 'no? Hindi ko po maintindihan. Welcome ICC malapit na. Kailan? Saan? Paano? Okay.
Punta na po tayo rito sa meron akong binura na yata ako ro'n sa ano na 'yun, sa tinantusan ko 'yun, 'yun yung hinahanap ko kanina, eh. Yung tinantusan ko ba na wala na naman. Okey, punta na po tayo rito sa sinabi ni Pangulong Marcos. Marami po nagre-request na matagal na tayong binobomba 'no, water cannon dito po sa WPS. Sabi po, kung hindi ako nagkakamali si Senator Tolentino, Senator, Coco Pimentel pala. Sabi po ni Senator Coco Pimentel, ah, lagyan na rin natin ng water cannon, 'di ba? Lagyan po natin ng water cannon yung atin pong mga barko para 'pag winater cannon tayo ay, makakaano tayo 'no, makakapalag o makakaganti tayo ng water cannon lang din naman, eh. So, nagpahayag na po bilang, chief architect ng ating, foreign policy, eh, nagpahayag na po ang ating pangulo na na hindi po tayo gagamit ng water cannon diyan sa West Philippine Sea dahil na rin po sa ayaw ng pangulo natin na sa atin magmumula yung pagpapalala ng sitwasyon diyan sa West Philippine Sea. Alam niyo, mahal na pangulo 'no, iba po yung sinasabi ninyo, iba po sa yung ginagawa at pinapahayag natin bilang mga ng mga opisyal ninyo 'no. Ano po yung ako naniniwala ako, mahal na pangulo, na kayo po, ay, ayaw ninyong mag-escalate yung gulo diyan sa West Philippine Sea. Kasi naniniwala naman kayo na wala naman tayong kalaban-laban sa China, 'di ba? Kaya lang, eh, ang tatapang natin sa salitaan, eh. Kinukundina na kung ayaw pala natin, gusto ba natin na tayo binobomba ng water cannon? Malamang ayaw natin. Gusto ba natin na 'pag binomba tayo ay, gantihan natin? Ayaw din natin. So, ano po ang gagawin natin kung hindi tayo gagamit ng water cannon? 'Pag binomba tayo, babalik tayo, papabomba uli, babalik uli tayo, papabomba uli. Oh, may sinabi naman po si Pangulong Marcos, susulat po tayo at magpoprotesta. Eh, gano'n na po yung ginagawa natin ngayon, hindi naman po tumitigil yung China. Hindi ko po sinasabi na makipag-water cannon tayo, ang sinasabi ko po, different approach 'no, different approach dito po sa West Philippine Sea. Kasi 'di ba may kasabihan po tayo na kung paulit-ulit yung ginagawa natin, tapos tayo ay nag-e-expect ng ibang resulta, hindi po ba kabaliwan yun? Paulit-ulit po tayong pumupunta ro'n, paulit-ulit po tayong binobomba, paulit-ulit po tayong, binibidyo natin yung pambobomba, paulit-ulit nating ipinapaskil sa buong mundo. Pero wala po tayong konkretong ginagawa. Yan na rin po yun, eh. 'Pag binomba tayo, nagpa-file tayo ng protest sa China. Wala na pong bago ro'n, eh. Tapos nag-e-expect po ba tayo na bigla na lang silang titigil? One of these days, mare-realize nila na ang Pilipinas kahit ilang bomba natin, hindi tumitigil. Tigilan na nga natin pambobomba, gano'n po ba? Ibang approach naman po, puwede po bang makipag-usap naman kayo kay Xi Jinping?
Puwede po ba once and for all pag-usapan ninyo presidente sa presidente, 'no? Kasi ang ginagawa po ng mga tauhan niyo ngayon, iimbestigahan yung dating pangulo sa kanyang pakikipagkasundo kay Xi Jinping. Pinalalabas ninyo sa mamamayang Pilipino, 'no, na mali ang pakikipagkaibigan, parang dapat imbestigahan kung nakikipagkaibigan ka sa China, dapat kang imbestigahan. Samantalang sa loob ng 6 na taon, 'no, wala po tayong naging problema, hindi po tayo binobomba ng water cannon. Sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ni Pangulong Duterte, wala po naagaw sa atin na isla. Kaya yung sinasabi niyong traidor si Duterte, marami po sa mga gustong palabasin ng, hindi po ba mas maganda, mahal na Pangulo, suhestiyon lang naman po, kaysa paulit-ulit tayo. Hindi po ba mas maganda na daanin po niyo sa diplomasya ni President Xi Jinping na mag-request na tayo na puwede po ba na tayo po ay, makipag-usap na kay Xi Jinping? Mag-usap po kayo pangulo sa pangulo. Okey, isa pa pong request, isa pa pong napuna ko. Tumulak po si Xi Jinping, pumunta po sa France. Kamakailan lang kasama natin yung France. Nag-aalok sa'tin ng submarine para may panlaban tayo na submarine. Inaalok tayo ng France. Ngayon po, nabalitaan ko, bisita ng France si Xi Jinping. Di po ba kayo nagtataka? Yung US bisita si Xi Jinping, grabe yung pagtanggap nila kay Xi Jinping. Bisita ng US yung Japan, grabe pagtanggap nila sa Japan. Tayo rin bisita, hindi po grabe. Hindi po grabe pagtanggap sa atin. Yung mga tinuturing nating kaibigan natin, hindi niyo po ba napapansin, Mr. President, na nakikipagkaibigan po sila kay Xi Jinping? Bakit po tayo bakit po parang bawal sa'tin na dati nating nung last president kaibigan natin si Xi Jinping? Pro-China ka kasi Badong. Kinukondina ko po yung ginagawa ng China ng pambobomba sa West Philippine Sea. Pero hindi po puwedeng hanggang kondina lang tayo, eh. Is either na tayo po ay, makipagkaibigan muli. Wala naman pong nagbabawal sa'tin na meron po ba nagbabawal sa'tin? Ayan po yung France, oh, tuwang-tuwa po si Macron, bisita niya si Xi Jinping. Kaya po sila bansang mayayaman, Mr. President. Napag-iiba nila yung politika at ekonomiya. Kaya po yung US tsaka China, mga mayayaman silang bansa. Kasi meron silang relasyon pang-ekonomiya na hindi po naapektuhan yung pagpapaligsahan nila sa politika. Hiwalay po yung pakikipag-usap sa ekonomiya, sa'tin todohan, eh. Kinancel po natin yung mga, napagkasunduan ng ipapagawa ng China. Dahil lang sa yung Bank of America po, nagsabi, yun yung hinahanap ko nawala sa tantos ko, eh, i-search ko na lang. Bank of America. Balita ng Inquirer, 'no, kailan 'to? Ngayon, kaninang umaga. Hindi ko naibalita 'to nung kaninang panghapon natin, pantanghali. Bank of America warns row with China may hurt PH economy. Tignan niyo po, ito po ay bangko po ng naka-base po sa United States of America. Okay.
A further deterioration in diplomatic relations between Manila and Beijing caused by escalating tensions over the West Philippine Sea could inflict some serious economic damage to the Philippines according to the Bank of America. No, pag nagpatuloy po tong ganito, yung deterioration ng ating diplomatic relationship sa China, malaki daw po ang economic damage nito sa Pilipinas. Ito po mga ano po 'to, mga bangko po 'to at ito po ay hindi po pro-Chinang bangko. West okay. Bank of America in new report flagged the potential impact of heightened tensions in Chinese trade, tourism, and investment in the Philippines. Sinasabi po ng Bank of America na pag nagpatuloy po tayo, no, na nakikipagkagalit economically, damay-damay kasi tayo pag nakipagkagalit sa China eh. Maapektuhan po yung ating economic yung economic growth po natin. Ito po yung mga apektado tayo ayon sa Bank of America. Una, Chinese trade, tourism, and investment in the Philippines. Okay. So, bagamat nire-retain nila yung 5.4% growth forecast pa lang po yan. Pero maaari po yan, hindi natin maabot kung ipagpapatuloy po natin yung deterioration ng ating Philippine-China relationship. No, yan po yung sinabi ng Bank of America. Pinaalala po sa atin na yung China pala ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. At noong pre-COVID, bago po magkaroon ng COVID, sila po ang pinakamalaking source of tourist ng Pilipinas. Okay. So yung tatlong investment po, China has not been a major source of investment however, but could possibly have been as China offered substantial loan and investment in road, rail, and dams that have not been pursued. No? Ang dami po sanang investment ng China dito pero hindi po natin pinursu. At ito po, hindi lang po ang tumitingin dito sa economic situation ng Pilipinas, hindi lang po yung China. Kung hindi, yung ibang bansa, ganyan po nila tinitignan. Nanghihinayang po sila sa relasyon natin sa China kasi pag nag-deteriorate yan, apektado yung pananaw ng buong mundo sa ating ekonomiya, no? Okay. Ito po, tignan nyo to ha. Investment ties have already started to be affected under President Marcos after the Philippines withdrew number of applications for Chinese financing for big-ticket infrastructure projects, particularly railways projects that have yet to materialize. Yan po yung mga isinuli na natin sa China. Since the previous administration set aside the Philippines' claims in contestancy in exchange for Chinese fundings. Trade and tourism, maapektuhan din po yan. Sabi po ng Bank of America. Okay, kaya po, hindi lang po yan so yung sinasabi yung territory po natin, hindi lang po yan hindi lang po yan yung purely territory po yung problema natin sa China, no? Tinitignan din po ng ibang bansa, no? Tinitignan din po ng ibang bansa etong relasyon natin sa China kung mas karapat dapat ba tayo na bigyan nila ng pera dito. Kaya may epekto po yan kung bakit po yung mga foreign investors, imbes po na dumirekta dito, lalo na po yung US, no? Nag-ship na nga tayo sa US, yun po pagkakaiba eh.
Nung tayo po ay kaibigan natin yung China, mabuting kaibigan pa natin yung China under Duterte, pina-prioritize po tayo na magbigay ng mga, project. Kaya nga po sangkatutak yung build na napatayo dito dahil nakikita po ng ibang bansa na putya, paunlad 'tong Pilipinas dahil ang daming itatayo ng China, dam. 'Di ba kaliwa dam at saka kung ano-ano pang dam na hindi na yata natuloy, wala na po akong balita. Pati yung mga railways diyan sa Mindanao et cetera. Okey. So sa makatuwid mga kapatid, tutal naman pala ayaw naman po pala nating mag-escalate, 'no? Ayaw naman nating makipag-away sa kanila. Bakit hindi po natin 'wag na po nating sabihin kasi ayaw niyo po maging magandang halimbawa si Pangulong Duterte, gusto niyo siyang pasamain, eh. Bakit hindi niyo po gawing halimbawa yung mayayamang bansa tulad ng USA, France, Germany, iba pa, na very willing sila kahit hayagan nilang kinokondena yung China, very willing po sila na makipagrelasyon sa China economically. Yun po kasi ang pinoproblema namin, mga pangkaraniwang Pilipino. Bakit po damay-damay tayo 'pag nakipagrelasyon sa China? May problema lang tayo dito sa teritoryo, yung mga claims natin kini-claim ng China, kini-claim din natin, same territory. Pero dinadamay na natin yung economic relationship natin. Hindi po ba? Hindi po ba dapat gayahin natin, 'wag na si Duterte. Kasi kung tutuusin ang ganda ng ginagawa ni Duterte. Wala tayong sinusukong, teritoryo, pero nakikipagkaibigan tayo sa China. Pero hindi natin pinamimigay yung teritoryo natin. Nakikipagkaibigan tayo sa China nang wala tayong sinusukong teritoryo. Kung ayaw niyo po nung Duterte, anong tawag diyan, Duterte formula, yung formula po ng mayayamang bansa. Kaaway ng US, politically ang China, pero economically, putya, isa sa pinakamalaki nilang trading partner ang China. Ganon din po sa Europe. Buong mundo na nga po, buong mundo na nga trading partner yung China, eh. Pero tayo, politically, Vietnam, ganon din. Nakikipagbombahan nga yung Vietnam, oh. Alam niyo po ba yung Vietnam nakikipagbombahan po ng water cannon, pero trading partner nila yung China. Yung India, nakikipagpaluan po yung India kasi meron po silang land dispute ng China, eh. Pero mukhang napagkasunduan nila na walang barilan. Pukpukan lang po yung labanan ng China at India, eh. Pero still meron po silang relasyon. Pareho silang miyembro ng BRICS, 'di ba? Brazil, Russia, India, China, South Africa. Yun po yung nasasayang sa atin. Meron din silang land dispute ng India, eh. Pero hindi po apektado yung economic relation nila sa India. Sana tayo gano'n din, 'no? Yan lang po ang ating topic, pero kahit mukhang sabog-sabog pero napagtagni-tagni din.